Oy, hello, hello. Pasok, pasok. 5-5 piso. Lahat ng klase, 5-5 piso. Tama ba? Ibang level na. Nakakatawa na nakakainis. Okay, okay. Live tayo. Live, live, live. Live. Pasok, pasok. Hintayin muna natin. Bago tayo magsimula, hintayin muna natin mga kasama natin. Umabot ng mga 3,000. Pwede ba? Bago tayo magsimula. So mga next year pa tayo magsisimula nito. Sino ka na trade? So mga next year pa tayo magsisimula. Baka trade lang din. Think positive. Masyadong, Think Cephalin. masyadong mataas ang standard mo. Tapos, Think, trade lang. ang taas ng ano eh. No? Think positive. Think Trade Cephalin. lang pwede na. Para lang hindi ko kausap yung sarili ko. kasi, kasi may chismis na nga eh, na nababaliw na ako, tapos kausapin ko pa sarili ko. Malamang yun nga. Hintay muna ako ng kausap. Mamaya-maya yun. Pagkat mo na lang. Ayan, kausap ko na may sarili ko eh. Hintay muna ako kausap. Yan. Okay, so kanina, nag-iisip ako na kaya magla-live ako, may mga nakaline up akong gagawin na videos ngayon eh. Kaso may development, no? May development. Lalaging ko lang 'tong isa kong cellphone. May development dito na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Anong development? Lumalabas na yung gumagapang na palabas yung katotohanan. No, lumalabas na yung katotohanan. Hindi talaga kahit anong tago, hindi nila hindi nila makokontrol. Kahit si FB, kahit kahit anong censorship gawin. FB, yan, mga social media, YouTube, Google, diba, Google, pag-aari niya yung YouTube. Maski yung mga Google searches, sinesensor nila yan. Hindi nila ilalabas yung katotohanan o yung truth na ayaw nila, no? May mga kanya-kanya na tayong truth eh. Truth na gusto nila, may truth na ayaw nila. So, yun, no? Ayan, hintay muna tayo ng hintay muna tayo umabot ng 3,000. Bago tayo mag-start. Kape-kape muna. Pansin ko nga noong nakaraan, a few months ago, kaya nakatamad din mag-live sa FB. Ang hirap nahirapan ako kumonek. Alam mo kung bakit. Ngayon, nakakonek ako, yan. Kaso medyo mababa yung FPS daw. Hindi ko alam paano nangyari, pares lang naman yung internet ko. So, yung yung talagang, yung site, yung FB. Kasi, hindi, FB yan eh. Kasi kung mag-live ako nito sa YouTube, wala tong problema. May something dito sa FB. Nila yan eh. Parang fini-filter kasi nila yung mga Ayan. The current frame rate is too low. Please set the frame rate to prevent a lower quality. They will not accept that they were duped. Yan, okay, John Adams, yan, nakita ko yung message mo eh. Actually, ang dami nagme-message sa akin, tapos ang dami ko nakikita post ngayon, yung nangyayari ngayon na investigasyon, yung nangyayari teka lang ha, natin. Tignan natin to. Teka lang. Itong FB, bagal ng frame rate daw. Dali. Stream. Okay, so dito ko para mapakinig ko sa inyo. Sandali. Isa kong cellphone. Ito. Dali. Hindi ko pwede. Gamitin ko to. Yan. Kwentuhan lang tayo. Actually, nung pinapanood ko yung
hearing nila Honorable Dan Fernandez, kinalabutan ako doon eh. Bakit? Kasi imagine niyo kung isa kayo doon sa mga nakaupo doon sa harap, diba? Isa kayo doon sa mga nakaupo doon. Diba, tinatanong niya, oh, anybody kung sino mag-ano ng motion? Sabi ko, baka wala mag-motion dyan kasi halos lahat na nandyan, may box eh. So, syempre, kakabahan yung mga yan. So, imagine niyo habang pinipresent yung data, noong 2021, bilang nag-spike yung death rate, tumaas niya. Siguro kung isa ka dun sa nakaupo, tapos may box ka, kabado ka na talaga. You can blame them. Kaya minsan nakakaawa din eh. Nakakaawa rin eh, kasi nagpaloko. 15 to 60 FPS or may lower quality stream. Paano ko ba isi-set to? Kanina pa nag-a-appear. Sandali bago tayo mag-start talaga. 2 seconds. Yeah, adjust ko na yung frame rate ko. Paano ba? Ba tayo nila i-adjust ko daw ang aking frame rate. Wala naman eh. Hindi nakakita. Yan ako na data. Okay. Wala. Wala. Oh, come on. Wala. Ayan. Wala na. Saka ako na adjust to yung how to adjust. Nako, teka lang nag-ano ko eh. Ayan, lalagyan ko dito para ma-share natin. Ako, grabe. Ano to? Grabing development to, no? Doon sa hindi pa nakakaalam. Pero majority siguro ng friends ko dito alam na. Bisitahin nyo yung post ni Attorney A.A. Ron. Okay? So, yan, nagsisimula ng imbestigahan. And magkahalong emotions, no? Yung alam mo yung feeling, sabi ko tama kami, ganyan. Pero yung kabilang side naman ng emotion, ay kawawa talaga yung mga naloko. Naawa din ako kahit paano. Kahit nagpakatanga sila. Kasi imagine mo nga, habang ina-announce ni Dan Fernandez yung data, ito, ganyan. Di ba nakakatakot yun? Yung mga katabi niya, lahat sila dun malamang may box eh. Di siyempre, natatakot yun. Baka masama kami dyan sa data na yan. Diba? Nakakatakot yun. Imagine niyo yung feeling ng mga nandun sa loob ng kwarto. Artista. Yung artista yan na naging congressman. Ito nga paparinig ko. Meron Philippine Statistics eh. Yan, hindi nila pwedeng i-deny. Yan ang hindi pwedeng i-deny talaga yung figures eh. Kasi, alam nyo, pwede nilang, kaya ito palagi ko sinasabi dati, no? Pwede nilang doktorin yung positivity rate eh. Marami nag-positive, ganyan. Pero hindi kino-qualify yung positive. Ano ibig sabihin na hindi kino-qualify? Positive niya, pero nagba-basketball pa rin, malakas pa din, di ba? Tanungin niyo yung sarili nyo, kayo mismo, nag-positive kayo, pero ano nangyari sa inyo? Nanonood kayo ng Netflix, yun, nag-quarantine kami, ganyan. Pero ang nangyari sa'yo, di ba? Wala. Positive ka lang. Okay? Pero ang hindi mo kayang itago, yung death rate. Hindi mo pwede itago yun. Bakit? Siyempre, mawawala yung tao eh. Mawawala yan eh. Di ba? Mababawasan yung, yung voters. Mababawasan yung mga FB profile, mawawala yung mga yan. Madali silang mahanap. As compared to yung positive lang. Positive. Sabihin nila, yung death. Hindi mo talaga pwede itago yung death. Kahit anong gawin mo. Diba? So,
So, ang dami pa nga vloggers, no? Sabihin, uy, nagka-bid ko nga ako. Namatay ka ba? Yun ang tanong, namatay ka. Doon pa lang parang hindi sila nagkaroon ng ng clue. Hindi sila nakahalata. No? Ano ibig sabihin hindi nakahalata? Kita nyo, ang dami natin napanood ng mga vloggers na ganun eh. Sasabihin, ay, nagka-bid ko ako eh. Palagi ko in-example, si Michael B. Si Michael B, dinocument pa talaga niya. Kala mo, mamamatay na siya. Ayun eh, order lang kami ng pagkain. Naabutan daw siya ng pagkain doon sa kwarto niya. Buti nga ikaw, may kwarto ka eh. Kami, nakatira ako dyan sa Barangay Tatalon. Sa salas kami natutulog. Magkakatabi kami. Naglalatag kami ng banig. Nasa Manila yan ha, Quezon City yan. Hindi yan probinsya. No, ganun kami kahirap. Lalatag kami ng banig. Tapos, sa paanan namin, yun yung pintuan ng CR. Sa bandang kaliwa namin, lamesa, doon yung kainan. So, yung salas, yun na rin ang bedroom. So, imagine mo, pag nagka-bid ko ka. Diba? Tapos si Michael B. Takot na takot pa siya. Nag-isolate siya sa sarili niyang kwarto, hinahatiran siyang pagkain. Paano nga kung yung ordinary yung mga mahirap katulad namin na magkakatabi matulog, paano kung mag-isolate? Wala nang space sa bahay para mag-isolate. 'Di ba? So talaga it's a matter of perspective. Kung sa talagang isipin mo na kawawa ka, kawawa ka. Di mo alam, may mas kawawa pa sa iyo. Okay, eto na naman, pinapahirapan na naman ako ni FB. Hindi ko makita yung mga teka lang. Gusto ko i-play yung pinanood ko eh. Ako naman, ano ba to? Paano ba to? Quiet! Aso ko. Ayan pa, nag-video ako, gusto niya palagi Jumoin. Unpublish. Nope. Okay, so yan. Teka nga. Ako dito sa settings ng ang pangit talaga ng settings ng FB pag nagla-live. Hindi siya user friendly. Yan, napaliit ko. Hindi ako makabalik dun sa kaninang format. Yun, dashboard. Dashboard pala akin. Carlo V. EY, good evening. Yan, good evening sa inyo. Good morning dito. Nandito ako sa North America. Nakita ko sa CDC Philippines sa Juan Daquila. Yan, no? Yung kumakalat ngayon. No, mga bata pa at sanggol. Yan ang kailangan nating hinga ng sagot. Paano ipapaliwanag na nagkaroon ng excess death or mas dumami yung namatay nung nag-roll out ng ganito. Okay, so mag-ingat pa rin tayo kasi si FB, no, alam niyo naman 'yan, 'di ba? Si FB, si YouTube. Sabi ko sa iyo, nabigyan ako ng strike ni YouTube yung channel ko. Ang strike sa akin medical misinformation daw. O ngayon, sige, sino ngayon ang medical misinformation? Ito, data yung pinag-uusapan. Sandali nga. Data na, meron ng numbers. Okay? Saan ba yung pinag ko kanina? Okay, miss. Para ma-breakdown natin. Ma-breakdown natin. Kanina, pinag-iisipan ko, ano kaya ilalive ko tungkol doon sa potential na invasion ng China, World War III, tapos bilang nakita ko yung feed, sa mga feed ko itong nangyayari, no? Yung about excess deaths. Oy, Pamela Duran, thank you, tama. I-share nyo para mas maraming makaalam. Kasi tayo, yung mga friends ko dito sa FB na to, alam na natin to eh. Alam na natin eh.
Ang dapat makaalam yung ayaw magising, yung mga nagtutulog-tulugan, yun ang dapat ang ma-reach nito. Pero I believe yung iba diyan pasilip-silip sumisilip pa rin yung mga yan na mga ano nyo, mga profile nyo, tinitingnan pa rin kung ano nangyayari. No, hindi lang nagpaparamdam, hindi lang nagko-comment, hindi nagla-like, pero tumitingin pa rin yan. Tumitingin ng mga ano. Ito, ito na hinanap ko, Committee on Public Order and Safety, Chairperson, Representative Dan S. Fernandez. So, kung minomonitor tayo ni FB, no, ito, hindi ito fake news, ha? Agenda, consideration of the draft committee report on substitute bill to HB 1427, Chemical Weapons Prohibition Act, HBS 725, 8975, Homeland Security and Public Safety Education. Ay, nako. Ay, nako. Na kaya natin members yung ating ano. Sandali lang naman yung ating motto proprio. Since we have the members who are present here today, baka mag-alisan kayo mamaya. So, at least ma-aprobahan na po natin yung ating pong next topic for next week. Ano? Siguro, I think the secretariat have given the copy to the members. So, pinag-uusapan to, ha? And you have seen the copy of the said resolution. This is about a 260,000 excess deaths that we experience in this country. 260,000 plus. Po, ang mga namamatay lamang po sa ating bansa mula noong 2002, and I will be showing a graph Yan, yung coming graph. from the Philippine Statistics Authority and PSA. sa DOH. Meron din po silang mga copies that have been submitted, datas, and Data we are is shocked actually plural. to Plural find ng out data that there were Hindi datas. 262,000 deaths on 2021 alone. And after that, 2022, nagkaroon pa rin ng 67,000 deaths. And these are all unexplained deaths. Unexplained. Tandaan nyo yan, ha? That's the reason why this committee is, I think, motu proprio, we will be investigating this issue. So, pwede mo pakita muna natin yung graph? Hindi, asan yung yung copy? So, 262,000 excess deaths. Print. Tapos noong 2022, 60,000, ano pa rin, meron pa rin namamatay. Kasi may nagpapabooster Sandali lang pa. po, 1 minute. May nagpapabooster 1 pa. minute suspension. Ang malupit yung graph kasi, okay, hats off sa kanya, no? He did his research. Yung Brazil, Australia, Ecuador, iba-ibang bansa, pare-parehas. What are the odds na iba't ibang bansa, pare-parehas na nag-spike ang excess deaths noong 2021? Anong ibig sabihin niyo? Paano i-explain? What are the odds? Nilinaw na nga niya Ito, lilinawin niya yung part na sabi niya, baka may magsabi dyan. Siyempre, marami namatay kasi, pandemic may mga, bid ko. Sabi niya, yung namatay sa bid ko, 40,000 lang. Na document na na 40,000. So ano nangyari doon sa 220,000? Saan galing 'yan? Okay? Bakit bilang nagtaas, nag-spike? Yun ang nakakatakot nag-spike So kung kahit hindi tayo statistician, papakita niya diyan sa graph niya na ganito lang ang namamatay. Bilang gumanon. Bakit? 'Di ba? Yan. Buti nga nilinaw na niya yung mga sasagutin ng mga membro ng kulto ng bid ko na syempre bid ko. Hindi, 40,000 lang daw yung documented. Duda pa ako diyan Duda pa ako diyan sa 40,000 na yan. Bakit? Kasi may mga reports na nasagasaan tapos nalagay sa death certificate bid ko. 'Di ba? Yun nga yung isa sa forums dito, Pinoy forums sa FB ni-report niya, lola niya nabalian. Pagdating sa ospital, nabalian ng braso. Pagdating sa ospital, bid ko daw. Siyempre, para daw masagot yung yung expenses. Roger Hamisola, ang problema nga dyan sa sinabi mo, hindi yan tatanggapin ng mga membro ng kulto ng bid ko. Diba? Hindi yan tatanggapin. Kasi, bakit? Siyempre, una-una, in denial sila. Pangalawa, di ba, hindi pwedeng sumalungat doon sa
pinapaniwalaan nila. Before we proceed to our motu proprio resolution that this representation filed, allow me to continue yung ating pong agenda para mabilis po tayo. And we will be discussing first, Tayo, alam na natin kung saan galing yung excess debts. Pero yung mga kababayan ba natin? Congressman Celso Rehencia. Gusto ko ipakita yung part na ano eh. Chairman, plan. Number 2, plan. Production Facility Tourism Council. So, ito yung graph. 21, 22, 20, Spike! 2009 hanggang sa 2022. Makikita niyo po ang debt rate natin is 4.2. 2021, oh, kitang-kita, oh. Ganyan lang basically ang ating debt rate. Pero pagdating po ng 2021, magsimula po yung intervention po natin ng ating vaccine. Nag-increase po tayo ng 43.2% excess debts. Explain that, Sabihin ng iba, Duque. hindi, baka gawa ng ano yan, ng COVID. Ang COVID po, yung 47,000 47, na recorded na COVID. Aside sa 213,984 excess debts. Normally, dapat ang excess debts lang natin ay tumatakbo ng ganitong rate lang. Pero after nung... Kita niyo yung 2021, obvious na obvious, oh. Increase po tayo ng 43,000. Grabe, oh. And this is happening all over the world. So, pakita natin... Ayan, kita niyo ibang bansa. Ibang bansa. The same ang nangyari po. And this is being hindi po siya, well, basically, hindi po ma-explain. Hindi ma-explain kasi ayaw nilang explain. Ayaw nilang explain. Yun lang yun eh. Oh, kita nyo. Ito, iba-ibang bansa. What's happening. So, ito naman po sa Argentina. Argentina. Nakikita po natin, ito rin yung kanilang tinatawag na death rate. Pagdating Boom, po rin ng boom, 2021, ayun, tumaas na rin po. Ang intervention ng vaccine din po ang nagpataas noong kanilang death rate. Ganito rin po sa Australia, the same kind of Pare-parehas. data. Even if we will be looking into different news and kanilang mga videos that are being presented on YouTube, makikita nyo po itong kanilang same pattern as we have right now. Sa Brazil, ganun din po. Brazil. Makita po natin itong ito po yung tinatawag na all-cause mortality, yung kulay blue. At ito pong vaccine, ito pong kulay orange. Orange. Ayan, in-isolate na nila. Oh. Tingnan yung orange. Ganun din, excess deaths nila. From 2016, ganito lang ang deaths nila. Pagdating ng 2021, pung! Ganito rin po sa Colombia, ganito rin po sa Ecuador, sa Malaysia, makikita nyo, noong 2021, after the rollout of vaccination, pang! Umakyat yung all-cause of mortality from this level. Obvious na obvious. So, hindi yung pwede talaga itago yung data eh. Zealand, No? ganyan din po sa Paraguay, pareho rin po. Paraguay. Dito sa Peru, pareho, and Philippines. Ito po yung ating. Philippines. Yan, proud na proud ang Philippines. Oh. Pagdating Bam, bam, ng rollout boom! natin ng March 11, ito po ang rollout natin, yung vaccine po natin, yung kulay orange, at yung kulay blue, ito po yung tinatawag na all-cause mortality and need to be investigated. So, I need a motion for the Yan. investigation Kita nyo? on this resolution. Any motion? Any motion? Parang walang gusto mag-motion eh. Kasi malamang Conducting an si investigation on this Colonel matter. Busita yung nag-motion eh. Parang walang gusto mag-motion, no? Walang gusto mag-motion kasi Mr. Chair, I move to conduct motu proprio. yan, so ayan, tingnan nyo guys the data won't lie. And palagi yung kasabihan sa atin na kahit anong lihim talaga mabubunyag. Lumalabas talaga eh. Na-delay lang, no? Na-late lang yung no? Na-late lang yung katotohanan pero lumalabas talaga eh. Ang tagal ang tagal nilang sinopress yung yung data. DOH hindi naglalabas ng data. DOH hindi naglalabas ng excess deaths. Pag tinanong sila, maski yung WHO, alam ko tinatanong sila, sabihin nila, we don't have the data. Kaya nga alam ko, nung ginigisa sila ng US Senate, we don't have the data. Yung CDC, yun ang palusot nila palagi, we don't have the data. Ngayon, andito na yung data. Meron naman talaga data, ayaw lang nila i-present. Kasi it will go against the narrative. No? It will go against the narrative. And sad to say, ang dami na loko, no? Ang dami na, all walks of life na loko. Actually, yung mga hindi pa nga nakapag-aral, yun ang hindi na loko eh.
Bakit? Kasi yung mga walang FB, yung walang mga cellphone, walang mga internet, sabi nga, mga taong grasa, hindi na loko. Kaya palagi na natin example yung mga taong grasa eh. Kawawa lang nga eh. Pero, di ba, yan ang isa nilang hindi masagot-sagot na misteryo. Bakit daw yung mga taong grasa hindi nagkakabid ko? Di ba? Meron akong dating kakilala eh. Sumagot talaga. Nag-attempt talaga siya sagutin ako. Paano mo nalaman na hindi nagkakabid ko yung mga taong grasa? Baka mamaya, namamatay lang sila tapos hindi naman binabalita. Sabi ko, sige, ganito example. Sa California, meron dyan isang lugar, isang community ng mga hobo, yung Skid Row. No? Diyan, nagte-tent city sila dyan. Kung namatay lahat yun nandyan, hindi ba yun worth it na ibalita? Uy, namatay lahat ng tao, wala nang pulubi, oh. Hindi ba yun worth it na ibalita? Hindi yan masagot. Yun yung magandang example sa California kasi malaki yung lugar na yun. Pero alam ko kada city may mga nakatirang mga taong grasa, di ba? Pero and yet walang nababalita. Or kayo mismo, no? Pag nagko-commute kayo na nakakotse na nga kahit lahat, nakamas, kita niyo yung mga taong grasa, naghahabulan pa sa kalye, namamalimos. Diba? Meron pang ibang mga palusot eh, sabi. Kaya hindi sila nahahawa. Ayan, ito pa. Kaya hindi sila nahahawa kasi nagsisocial distancing sila eh. Kasi sino ba naman didikit sa taong grasa? Talaga? So, pag nagbigay ka pala ng abulo, hindi ka dumidikit sa kanila? 6 feet pala ang layo mo? Hinahagis mong ganon? Ang dami talaga. Kahit i-present mo talaga yung katotohanan. Yung iba, nakakaisip pa rin mga nakakainis na sagot eh. Nakakaisip pa rin sila. Imagine mo, taong grasa daw nagso-social distancing. Maniwala kayo sa ganon? Nakakatawa. Nakakatawa na nakakainis. Kaya minsan, darating yung point na ayaw mo na maipagdebate. Huwag na, hindi ako maipagdebate. Kung ayaw mo maniwala sa akin, hindi, sige. Tignan na lang natin kung sino sa ating dalawa unang tutumba. Di ba? Parang gano'n na lang eh. It's bad to say it. Ang pangit sana mong sabihin, pero gano'n na talaga eh. Intay na lang tayo kung sino tutumba sa ating dalawa. Di ba? Yung may box o yung walang box. Gano'n na lang kasi sinasabihan kita para magising ka sa pagkakatulog mo. Pero ayaw mo, tapos ibabash mo pa ako. No? Kaya minsan, sinasagot ko yung mga viewers ko doon sa channel ko, si Rizal Adventures. May galit na galit sa akin nun eh. Di ba yung Bell's palsy, sabi. Buti na lang, nagkaganyan ka. Kung sisisi mo rin yan sa box. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagkaganyan? Di ba? Bakit parang tuwa ka? Ba't ka nagagalit na sinisisi ko yung box? Totoo naman. Ito na nga. Paano mo ngayon ipapaliwanag yung katotohanan na ang namamatay sa Pilipinas, ganto. Boom! Nung 2021. 2022 may konti pa kasi papaboost eh. Yan. Meron pa 2022. Abangan natin yung 2023. Nathaniel Victorino, thank you Congressman Dan Fernandez. Kaya kinilabutan ako nung nagsasalita siya. Bakit? Kasi ina-imagine ko talaga, kung isa ka dun sa loob ng kwartong yun, tapos pinipresent yung data, ganto naman, boom! Siguro kakabahan ka talaga. No? Kakabahan ka. And, I don't know, siguro, divine intervention na rin yan. Sabi ko, bakit kaya pinesent ni Congressman Dan Fernandez to? No? Bakit kaya? Kasi akala natin lahat ng nasa pwesto, nasa payola, nasa payroll. Pero pasalamat na rin talaga. Pasalamat na rin na may nagsasalita na nasa pwesto. Talagang rin na may nagsusupport sa cause natin. So guys, yung mga gising dyan, yung mga tinatawag na truthers, eto na, meron na tayong bala. Yung irrefutable evidence. Na pag may nakipagdebate sa inyo, ito yung video, pakita mo lang, ito, yan, parang hindi na ako magsalita, sayang laylaway ko eh. Uulitin ko na naman sa'yo, hindi ka rin naman maniniwala, ito na lang, i-forward nyo na lang. Tama, dami kabal doon, tax president, BBM, pa-promotor, ultimo presidente, promotor, so, pero alam nyo guys, yun talaga minsan, nakakakilabot din kasi, na tingnan nyo, yung truth, yung katotohanan,
yung sa tingin nyo yung kabutihan hanggang sa uli, di ba? Lalaban at lalaban eh. Lalabas at lalabas. Ang sa huli, mananaig pa rin yung tama. Kahit anong tago nila, kahit anong censorship nila. Di ba? Sabi ni Jen, may sumagot sa akin dyan, Dre, katropa ni, Gido ng Okta na wala raw excess debts. Walang excess debts. Ayan, syempre, maghanap talaga sila ng palusot. Expect nyo na yan, guys. Na kahit isampal nyo sa pagmumukha nila yung katotohanan, expect nyo na. Kaya ako minsan, na rin ako may pagdebate. Siyempre, ipe-present ko yung side ko. Pero kung hindi ka pa rin talaga nakinig, hindi kita kukumbisin. Kasi, I stand by the saying na to a believer, to a non-believer, no proof will suffice. To a believer, no proof is necessary. So kahit na anong proof ang ibigay ko sa iyo, kung hindi ayaw mo maniwala, hindi ka makokontento, accepted na 'yan, no? Rest in peace, heroes, Doc Iggy, Doc Oclari. Ay sayang si Doc Iggy, no? Hindi na inabutan 'to. Siguro I don't know kung may foul play sa loob ng presuhan. Hindi natin wala naman makakakita doon eh. Sabi nga, dead men tell no tales. No? Kawawa din si Doc Iggy, kahit hindi ko siya personal na kilala, pero I did my research on him, no? Baka kasi alam nyo ba, yung mga namamatay sa presuhan, ang pinaka-common na nilalagay nila diyan, heart attack. Kahit pag pina-autopsy, yung pala tinakpan ng unan sa mukha. Hindi ko na sinasabi niya na nangyari sa kanya, may mga ganyang cases. Ang pinupunto ko, wala namang makakaalam eh. Nasa loob ng preso eh. Wala namang CCTV. Example nga si Epstein eh. Nasa kulungan, nasa presohan eh. Anong cause of death? Nagbigti raw sa sarili. Ang baba rehas, nagbigti lang siyang ganyan. Di ba? Paano nangyari yun? Hindi may paliwanag ng science, pero bakit inaccept ng FBI yon? So, kung sino talaga yung nasa pwesto, nila yan. Kaya kawawa din kasi hindi siya nakalabas. Sana, kung nakalabas sana siya, maaabutan niya to. Dahil kasi ito na yung mag-unravel na yung katotohanan. Lalabas na unti-unti. Sabi ko, na-delay lang nang dating yung katotohanan, pero lumalabas na. Di ba? Mag-iimbis na hikayatin ng mga CDC doctor, sabi ni Nathaniel Victorino. Mag-imbestiga talaga. Kasi ito guys, kahit kontrahin niya, walang excess deaths. Alam niyo yung mga kasama natin dito, alam niyo na kung sino-sino kayo. Kinumpal nila yung mga namamatay na yung mga nagpo-post everyday na ng kandila sa mga profile na may namatay silang kilala, namatay si ganto, namatay kamag-anak. Sa dami hindi pa ba excess death yun? Parang may isa ako nakita nag-comment, sabi parang everyday na normal na, new normal na everyday may namamatay. Kung hindi man natin personal na kilala, artista or member ng showbiz, yun sa showbiz lang ilan yung namatay. Hindi yung mga sikat, yung mga extra, mga supporting cast, namatay, writer, director. Daming namatay no nakaraan. Example ko dyan si Ricky Lo. Si Ricky Lo, hindi ko to makalimutan kasi pinost to nung isa nating kaibigan na kino-compile niya yan sa YouTube niya, kino-compile niya yung mga namamatay sa YouTube, no? Alam niyo ginawa ng YouTube? Dinilit yung channel niya kasi misinformation daw. Ay ngayon, paano ngayon? Dapat demanda to si YouTube demanda to Anong sinasabi mo medical and misinformation? Ito na nga, may data na yung Philippine Statistics Authority. Excess deaths. Ibig sabihin, mas marami namamatay sa normal. No, tatagalugin ko. Namamatay every year, ganto. 2021, boom! 2022, meron pa rin. Kasi, papabooster. Yan.
Oh. 'Di ba? Kaya yung makakilala nyo, na proud pa sila, oh, naka 5 shots na ako. Kaya, abangan nyo na, i-screenshot nyo na yung mga nila. Hindi sa pinapanalangin mo, kasi nakapila na sila nakapila na yung paa nila sa hukay mismo, congressman mismo nagsabi na related to sa box. O, sasabihin na naman, hindi naman yan doktor hindi naman yan doktor. But the data won't lie. Hindi magsisinungaling yung data kasi nakahiwalay na nga doon yung, ganito yung mga namamatay, ganito itong sakit. Ang namatay sa Bidco, 40,000. Ang excess death natin, 220. Total, 262. Paano mo ipaliwanag? Unexplained Yung unexplained or they don't want to explain, yun lang yan. Dalawa lang yan Ayaw nila explain. The pop agenda, people dropping dead like flies. Tama. That is true. Ayaw nyo maniwala, yung makakapanood dito ng video, na to, ayaw nyo maniwala, people are dropping like flies, do your own research. Bakit? Kasi, hindi inaalaw ni FB na i-repost. Yung mga athletes na nagtutumbahan, news anchor, nagtutumbahan, naka-live on air, nagtutumbahan, comedian, stand-up comedian, tumutumba. What are the odds? Ano nga yung something in common? Yung isang comedian na babae, di ba? Sabi niya, kompleto daw siya sa box. Minak niya pa si Jesus, pinagtawanan niya pa si Jesus kasi daw, baka daw mahal na mahal siya, bila siyang tumumba. Boom! Ano yun? 1 + 1 = 2 lang yan Kahit hindi tayo scientist, kahit hindi tayo magagaling na doktor, 1 + 1 = 2. Ano ibig sabihin? Ito mga tumumba, may something in common. Ano yun? Meron sila nito. O di pwede i-rule out nyo, ano ibig sabihin? Patunayan nyo rin na hindi yan related sa ganon. Paano nyo patutunayan? Lahat sila meron. Yung iba na delay lang. Nakakatawa yung mga kababayan natin Maski doon sa Pinoy Prepper Group, nung nag-roll out yan, naging discussion yan. Hindi ka pwedeng kumontra kasi pagtatawanan ka, aalipustahin ka doon sa group. Ay, conspiracy theorist ganyan pampagulo ka ba't sumunod ka na lang? Sumunod ka na lang. Kontra ka ng kontra para sa bayan to. Para sa nakararami. Yan ang palaging tinuturo ng komunista. For the good of the society. For the good of the community. Walang individualism. So yun, kaya yung mga yun, hindi pwede ka raw tanggalin. Nag-issue pa yung admin na hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magsalta ng kokontra sa marami kasi magkukos ka daw ng kaguluhan. So ikaw na nanggigising, ikaw nagsasabi na to, ikaw pa ang pinapalabas nilang kontrabida. Ano pa yung mga sasabi na yun nga, pag nag-bring up ka ng topic about this, na marami na mamatay. So, ano ngayon, 2023? Diba? Lumalabas na ang katotohanan. Lumalabas na. Similar with, papasok ko na lang, yung election dito sa US, yung mga bulag, mga bobo, nagsasabi, wala naman dayaang nangyari. Hindi naman dinaya si Trump Ngayon, araw-araw may nababaltaan ako, napatunayan yung fraud, yung mga nakulong, may mayor nga dito, isang city dito sa US, nakulong. Tapos yung judge ngayon, in-overturn yung result ng election kasi grabe yung dayaan. Tinatambak nila yung mail-in ballots na videohan Tinatambak yung mail-in ballots. Paano na yun? Hey! Sinasabi nila dati, wala daw dayaan. Diba? Ang tawag nila doon, election deniers. Pagka sinabi mong nagkadayaan. Tapos similar, bakit ko sinasabi yan? Kasi they are the same people. Sila yung mga tao nagsasabi na sila yung mga pro ganito. 'Di ba? Sila yung mga nakamas na meron pang ganito. They're the same people. Mga liberals, mga Democrats. It's sad to say, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, ang dami na goyo. Alam nyo ba yan? Balikan nyo yung 2021 na pag kinontra mo to, isusumpa ka ng buong community na kakilala mo. Kahit anong group yan sa FB. Mga kamag-anak mo, isusumpa ka.
Hindi ka kakausapin, hindi ka imbitahan pagka may reunion kayo. Kasi yan, hindi yan naniniwala sa video eh. Meron pa nga sa, naalala ko sa Pinoy Prepper Group, no? May nagsalita doon na, may nagpost doon na, parang, meron siyang term eh, na dinidishonor mo yung mga frontliners natin. Yung mga nurses natin and doctors, dinidishonor mo na pagsasabing hindi totoo ang bid ko. Ha, talaga? Hindi ako sumagot na, gusto ko nga sabihin, ako nga nurse, pero I don't feel dishonored, di ba? Ikaw na hindi nurse ikaw pa yung nasasaktan pag may nagsasabing hindi totoo ang bid ko. Ngayon, sige, usap tayo, sino yung matapang dyan? Di ba, pinakita ko yung video a while ago? Just research it. Philippine Statistics Authority. Excess deaths. 262,000 noong 2021. Sabi nga ni, sino nga sa Bubble Gang, paki-explain. Saan nanggaling yan? Bakit nagkaroon ng 262,000? Huwag na kayong lumayo. Kakilala nyo na namatay. Kamag-anak nyo na namatay. Sa amin, may kamag-anak kami. Sa Manila. Turbo cancer. Na-diagnose ng cancer. Stage 4 na agad. Tapos, after a few weeks, patay na agad. Wala nang time maggamot eh. Turbo cancer. Yan tinatawag na turbo cancer. Tapos, sino pa? Everyday pala yung nakikita sa wall ko na, inatake daw. Heart attack. Tanungin nyo, anong something in common nila? Diba? Meron sila nito. Okay, so, expect nyo na yan. Yung makakapanood dito, nakukontra, na, hindi yan related sa sige, huwag ka maniwala. Mabuhay ka sa kasinungalingan, may mga ganyan eh. Abangan na lang natin kung sinong tutumba sa atin. Ito nga sarap isagot doon sa mga ganyan, Okay. Tinatanong ko palagi, minsan may pasundot-sundot ako sa mga posts. Iba nag-aaya ng magpaano na kayo, booster na kayo, Para saan ba yan? Yung mga sagot ko eh. Para saan ba yung box? Para saan ba yung booster? Bakit ko tinatanong? Kasi pag sinabi nila na, para yan sa bid ko, para hindi ka magka-bid ko. So, pag wala kang turok, magkakabid ko ka. Oo, yan, magkakabid ko ka. Ba't ako, wala akong kahit niyan, pero hindi ako nagkakabid ko. Hindi nila masasagot yun. Actually, personal na kakilala ko, may mga kakilala kami dito sa US, mga Pilipino. Kung sino pa yung may bid ko, kung sino pa yung merong ganito, sila yung mga nagkabid ko. Yung iba nga, multiple times 2 beses. Siguro, yung mga kapanood nito, makaka-relate na meron silang kakilala na meron nito, pero nag-positive pa din. And dyan papasok yung meme na tinatawag na, bakit ka kasi pag nagpaganito ka, hindi ka magkakabid ko. Tapos daw nabalitaan, ba't ako nagkabid ko pa rin? Kahit meron na akong ganyan. Magkakabid ko ka, pero hindi malala. Tapos merong nagkabid ko, malala ang sakit. Pag malalaman ng symptoms mo, sa umpisa lang yan, pero hindi ka mamamatay. Bakit nagkaganito, pero namatay? Hindi, namatay siya, pero hindi naman siya pupunta sa impyerno. Talagang, hinanapan na talaga, although joke yun, hinanapan na talaga nila ng palusot, na never-ending na palusot. Never-ending na palusot. So, expect nyo, guys, yung mga gising, expect nyo, ganyan sila mag-isip, Meron silang isasagot na kahit it doesn't make any sense. Just for the sake na wag silang umamin na nagkamali sila. Wag silang umamin na naloko sila. 'Di ba? Sabi, magpa-box ka para hindi ka magka-bid ko. Nagka-bid ko. Ulitin ko bakit ako nagka-bid ko? Magkaka-bid ko ka nga pero hindi malala. Tapos nagka-bid ko. Yung kakilala nga namin, nagkaroon ng partial paralysis.
Naluha siya, kala niya habang buhay na siya mapaparalyze, naihi na siya sa salawal niya. Sabi mo, hindi malala yun. Oy, bakit kami nagkaroon kami ng bid ko, tapos naging malala. Ay, okay lang yan. Kasi dahil meron kang box, hindi ka naman mamamatay. O, tapos merong kanabaltaan, may box, tapos namatay. Ay, okay lang yan. At least hindi siya pupunta sa impyerno. Meron pa rin talagang palusot hanggang sa uli. Sabi ko sa iyo, nakakatawa pero nakakainis eh. Sa aming Adre, email blast ang obituary. Yan. Obituary. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, no? Let's pray. Ganyan, for the soul of this person, so and so. Malamang common yan. 1 to 5 max per month. Every month, may mga namamatay. Hindi zero, ha. After ng vaccination, starting last year, 1 to 5 na per week. This includes employee mismo and or their relatives and family. Yan. Ito, personal experience ng kaibigan natin si Jed, no? Dati, 1 to 5 lang namamatay per month. Ngayon, 1 to 5 na daw per week. Kasi ayaw pa rin tumigil, eh. Talagang, ano pa na, ilang booster na, eh. Talagang, share ko lang, no? The other day, nanonood ako ng mga videos ni Alex Calleja, stand-up comedian siya. May nakita, may mga nakamas dun sa video niya, sa harap. Isang kwarto yun, no? Jump pack. Kung ikaw talaga takot sa bid ko, dapat hindi ka lalabas ng bahay. Yan sabi ko, eh. Kung ikaw takot ka, mahahawa ka, hindi ka lalabas ng bahay. Bakit ka a-attend ng event sa isang kwarto na may kainan, tapos ikaw nakamas? So, paano, ano nangyayari pag kakakain ka na or iinom ka na? Diba? It doesn't make any sense. Isa sa mga video niya, sinabi niya, bakit nagpunta ako sa Canada, ganyan, maluwag na doon, ganyan, wala na daw nagmamas. Sa Pilipinas pa rin, nagmamas. Baka sabi niya, baka sa utak mo na yan. Nahalata niya na, Alam ko, din siya, sampalataya din siya sa box, pero nakakahalata na din yun, eh. Sinasama niya sa mga jokes niya, eh. Diba? Okay, Tinoko, ang tinuring ko ng friend ang taong grasa. Kapag nagkikita kami, nalilimos ako sa kanya. Tuwang-tuwa siya, mabuti talaga ang Diyos sa taong grasa. Isa siya sa matitira sa mundo. Kasi nga, guys, kahit sabihin natin biro-biroan yung mga, binibiro natin yung mga taong grasa, kasi may explanation na dyan, eh. Meron ako napanood sa YouTube yung tinatawag na mass formation. Ang mas madaling ma-brainwash yung mga taong may pinag-aralan, mataas ang anta sa buhay. Example dyan, ate ko, lalayo pa tayo, ate ko. Vice President na yun dyan sa kumpanya nila. Pero talagang brainwash na brainwash. Kaya nung nakarating siya rito sa US, siya lang ang nakamas. Tapos, siguro, nagtataka din siya. Ba't wala bang bid ko dito? Wala. Paano hindi niya maipaliwanag, hindi niya ma-reconcile yan. Anyway, so yun nga, mga taong grasa, hindi sila mabe-brainwash. Kasi unang-una walang influence yung social media. Tapos sila, nag-ooperate sila based on survival mode, ganyan-ganyan. Hindi talaga sila may explanation nila yung mga psychiatrist, psychologist diyan, eh. Pero yung mga taong may pinag-aralan, sabihin ko sa inyo, mga kaklase ko na nurse, eh. Nurse ako, FEU, batch 96. Halos lahat ng kaklase ko, lalo na either nasa abroad or nasa Pilipinas, sampalataya sa box. And kung meron man akong kaklase or kabatch na parehas ng iniisip ko, hindi naman nagsasalita, takot din sumalungat. They don't want to go against the flow. No? Ako, na very open, very vocal, ano nangyari? In-unfriend nila ako, in-unfollow. Pero hindi ako nawalan. May time na masama yung mood ko, no? Pinagtatanggal ko sa friends list ko iba akong friend. Pero yung mga kinaiinisan ko, hindi ko in-unfriend. Bakit? Kasi may kasabihan, your greatest comeback or your greatest revenge is to be successful, no? Or to be right, na ikaw yung tama.
Sabi ko, hindi ko to yan, Fred, para bahala siya. Kahit pa paano siguro sumisilip-silip pa rin to sa profile. Diba? Ano pa? Robert Cruz, hindi full investigation ang bid ko yan. Pili lang yan, panira kay Duterte dahil nga balak mag-aklas ni Duterte with his generals. Robert Cruz, yan, medyo wala tayong ebidensya dyan, no? Conspiracy theory yan. For now, unless merong lalabas, wala naman sigurong maglalabas na manifesto na gusto mag-aklas, no? Eh, hindi natin mako-confirm yan. Pero, let's take what's in front of us, no? Either full investigation or not, the thing is, nilabas nila yung statistics. Napaka-importante nun. Nakarinig ba kayo ng statistics from Vergeri, from Duque? Hindi nila sinasabi yan. 'Di ba? Kasi opposite yan sa pinapanakot nila eh. Boss, balita kailan pa mag-umpisa election sa USA? Next year, 2024. First week of November yata, 2024. Okay? So, may prediction na si Tucker Carlson. Sabi niya, hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila ng 2020 dahil sa bid ko. Kaya mail-in ballots ang kinarga nila. Milyon-milyon. Hindi na pwede kasi dami nang nagigising eh. So, ang gagawin daw ng administration ni Biden at yung mga liberal Democrats, gera. Ipopromote nila ang gera. Pag nagkaroon ng gera, di ba, pwedeng isuspend ang election, pwedeng Kaya tingnan nyo si Biden, sinuportahan niya yung Ukraine. Tinuloy-tuloy niya kung si Trump ang nakaupo ngayon, hindi magkakagera dyan. Bakit? Hindi pa nung nakaupo si Trump nga, walang gera. Si Trump ang kauna-unang sitting president na tumapak sa North Korea. Oh, hindi ubra kay Trump yan. Hindi ako fan ni Trump pero facts yung sinasabi ko. Ganito yung nangyari nung administration niya. Nung tumatakbo si Trump, alam niyo, kinuwento ko na to dati. May kaibigan yung misis ko taga California, tumawag dito sa amin, tumawag sa landline. Sinasabi na, "Oy, pag binoto niyo si Trump, magkakaroon ng gera. Tapos babagsak ang economy." Ngayon, nangyari kay Biden. Nagkaroon ng gera, bagsak ang economy ng US. Sasabihin na naman ng mga Democrats, mga tanga, "Ay, hindi naman kasalanan ni Biden yan eh. Si Putin may kasalanan yan eh." Sisisihin yung ibang presidente. Wala talaga. Hindi ako may pagdebate sa'yo. Ayaw mong tumingin sa facts eh. Tignan mo lang yung era. Panahon ni Trump, ano nangyari? Ang baba ng gasolina namin. $1.50 isang galon. O, panahon ni Biden, $3.50 isang galon. Sa ibang lugar nga, $6 pa eh. O, sino yung mas maganda? Eh, hindi kasi si Trump eh, pangit yung mga tweet niya eh. Di sige. So, similar sa Pilipinas, although tapos na yung election dyan, guys, pag boboto kayo ng politiko, hindi dahil gusto nyo or ayaw nyo. Boboto kayo dahil siya yung karapat-dapat sa posisyon. Yun lang yun. Kaya niyang gawin yung trabaho niya. Hindi dahil gusto mo siya, ayaw mo magsalita. Kung tama siya para doon sa posisyon, yun ang basihan lang. Kasi magsasuffer tayo lahat pag mali ang binoboto natin. Ngayon, nagsasuffer ngayon ang buong US, bagsak economy, ang taas ang interest rate. Ang prediction ni Tucker Carlson, hindi na uubra kung bid ko na naman ang ilalabas nila. Napansin nyo guys, nakailang variant 19 ray nila na nilabas, pero hindi pumapatok sa takilya yung fear factor. Ano ibig sabihin? Uy, may monkeypox, may video pa nga ng bading na nagaganyan-ganyan. Chickenpox lang yan eh. Monkeypox daw, ganyan-ganyan. Naglalabasan, kung ano ng pananakot ng media, no? Pati social media. Bakit? Kasabot ng social media kasi yung FB, pinapayagan nila ma-repost yun, yung mga ganong videos. Pero pag nagsalta ka about ganito, censored ka. Meron ka pang parusa na hindi ka pwede mag-post ng 30 days. Yari ka. O, kasabot to. Kaya nag-iingat ako, di ba? So, yan nga. Napansin nyo, mga nilabas nila, Delta variant, nakakatakot to. Delta variant, monkeypox, Omicron. Yan, si Alex Calye, palaging sinasabi yung Omicron. Yung Omicron. Ito, tanongin nyo, si Duque, Bereri, at saka yung bagong DOS, ano po nangyari dun sa monkeypox?
Ano po nangyari? Ba't parang bigla po nawala? Hindi naman tayo nagpa-box against that. Ay, kasi meron na tayo multi-variant na box. Ganun po ba talaga ang box yan? Guys, hindi nyo, palagi ko tayo na-explain. Hindi ako expert, pero may knowledge tayo about box. Yung para makapag-produce ka ng box, kailangan ma-isolate mo yung organism. Tapos, pahihinain mo siya. Tapos, introduce mo siya sa body, live attenuated box. Pa-introduce mo siya sa body, inject sa'yo. Yan yung virus inject sa'yo na mahinang-mahina. Pag in-inject niya sa katawan mo, yung immune system mo, madedetect yan. Sabi, patayin natin yan, ganyan. Yung immune system mo, natuto na. Alam na, pag may pumasok na ganitong virus, may panlaban na tayo. Yun po ang immunity. Ano ginawa nila? Sino sila? Yung mga promotor niyan. Hindi nila na-isolate yan. Ginawa nila. Protein. Protein, ginamit daw nila. Pwede ko ba sabihin? mRNA ginamit nila. Okay. Bagong technology. So, ibig sabihin, yung sinasabi niyang bagong technology, hindi nyo ginawa yung the usual na ginagawa para sa box. Okay. Sige. May mga naniwala pa rin. May naniwala pa rin sa ganun. So, nag-inject sila kahit hindi nila nakagawa sila ng box kahit hindi nila na-isolate. 2023 na, no? Pag may naipag-debate sa inyo, sabi nyo, 2023 na. Na-isolate na ba yung invisible na virus? Hindi pa rin nila ma-isolate. Paano na ma-isolate yung hindi naman talaga nag-exist? Diba? Paano na ma-isolate? Kaya minsan, diba, tinatanong ko sa inyo, yung mga sampalataya dati sa box, tinatanong ko, kunyari harmless na tanong, para saan ba yan? Para hindi ka magka-bid ko. Talaga? Bakit pag nagka-bid ko, ano mangyari? Pwede ka mamatay. Nakakamatay ang bid ko. Ganyan. Bakit ako wala akong ganyan, pero hindi ako namamatay, hindi ako nagkaka-bid ko. Aalis na yan. Ikaw kasi, magaling ka. Conspiracy theorist ka pasimuno ka, palagi ka na kumukontra. Sumunod ka na lang kung ano sinasabi ng DOH. Kaya hindi umulad ang Pilipinas. May mga nakita akong comment na ganyan. Kaya hindi umulad ang Pilipinas kasi mga katulad mo. Siguro, komunista ka, terorista ka. Ayaw mo sumunod sa gobyerno. Ayan, ganyan ang mga sagot nila. Pansin nyo, pag hindi nila kaya sagutin, they will attack you. Ganon ginagawa nila. Nawala ng Simpson, nanalo si Trump 2024. Kaya ang daming kabado. Guys, sabi ko sa inyo, nanalo si Trump nung nakaraang eleksyon. Dinaya lang talaga. Dinaya. And magkakasabwat yan. And sabi ko sa inyo, di ba, yung katotohanan, na late lang, lalabas at lalabas. Kasabwat niya ng Google. No? Sinopress nila yung truth. Pag nag-type ka about laptop ni Hunter Biden, hindi lalabas. Kasi ayaw nila yung mga kasiraan ng Biden crime family. Ganun yan. Nawala ng Simpson, nanalo si Trump. Bakit kaya? Well, may nagsasabi na coincidence lang yung sa Simpson, pero minsan pag titingnan, parang sinasabi nila, yung mga hindi naniniwala dyan sa prediction ng Simpsons, yung Simpsons daw kasi, sobrang dami ng prediction. Kunyari, 1,000 ang prediction nila. It's normal na meron dyan 10 na lalabas na totoo. Pero, masyadong mataas yung yung hit rate. I don't know. Meron dyan explanation dyan. Common sense na lang kung totoong safe and effective yan. Bakit may waiver? Simple-simple yung tanong lang, di ba? Hindi masagot ng mga doktor. Valiente Julio, CB. Common sense lang Doc, kung safe and effective yan, bakit kailangan ng waiver? Kasi, poprotektahan yan ako bilang doktor, yung Pfizer, poprotektahan yan. Saan poprotektahan? Sabi mo, safe and effective. Sumunod ka na lang kasi, para yan sa nakararami, para yan sa mga matatanda, yung mga lolo't lola, di ba yun ang psychological, attack, no? Yung ikaw pa yung kontrabida, binabaliktad nila, para makasama mo na yung mga lola't lola mo, matatanda na sila kasi madali sila magkasakit.
Ha, so ako may kasalanan? Di ba? Kaya, minsan, yun, sinasagot ko yung basher ko sa YouTube, no? Pag nagsabi ako ng totoo na ganito, bakit, may tumatawag, bakit sa akin kayo nagagalit? Ba't di kayo nagagalit kay Duque? Ba't di kayo nagagalit kay Berheri? Diba? Bakit di kayo nagagalit dyan sa, sa Okta research na yan? Kasi ayaw nila malaman natin. Hey, don't answer the phone. Ano yan? Spam. Hindi nila masabi ngayon yan, bro. Saka nalimutan nila before the Betchin came out. Wala naman natitegi ganun karami. Except that ego kasi yan. Yeah. Simple fact na before the rollout, wala tayong excess debt. Steady lang ang sabi ko nga, data won't lie. The data won't lie. Steady lang. Bilang boom, meron? Paka-explain. Sabihin ng mga doktor, unexplained yan hindi natin alam. Well, kahit hindi ako doktor, alam ko explanation yan. Meron kayong experimental chemical na pinilit ilagay sa mga tao. Gusto mo pa bang sabihin ko sa iyo kung ano yon? Di ba? Parang ganun yan eh. Kahit hindi tayo doktor, basta may common sense ka. 1 + 1 = 2. May in-inject sa tao na experimental na gamot, namatay. Anong rason ba't siya namatay? Climate change. Ay, nako. Sabihin pa nila, isa pang palusot, comorbidities yan eh. Kasi dati nang may sakit. Dati nang may sakit sa puso yan eh. Yung isang sa showbiz na director ba yun? Na heart attack na dati yan eh. So, ibig sabihin, wala nang karapatang mag-survive yung mga dating may sakit. Yung iba nga, triple bypass, hanggang ngayon buhay pa eh. Bakit pagka may ibang sakit, parang doon ka lang nagfo-focus. Para bang, focus tayo doon sa iba niyang sakit. Huwag natin tignan tong Betchin. MSG plus Betchin, forever magic sarap. That is true. Fight right. Magic sarap talaga eh. Kasi magic eh. Bakit? Bakit hindi to magic? Yung mga doktor na mataas ang pinag-aralan, mataas ang antas sa society, well-respected, hindi makita na Betchin ang cause. Tayo, ordinaryo mamayan, hindi tayo doktor, wala tayong pwesto dyan sa board of director ng ospital, kitang-kita natin. Obvious ng obvious, oh. Nilagyan ng ganito, nategi. Ano sagot mo? Ay, dati na yan may sakit. Dati na yan, Nasa lahi talaga nila yan. Atakihin. Sa company Andre, mga MBA, PhD holder, grad top schools, sampalataya sa narrative. May nagsabi sa akin na mas gusto mo pa yata may bayad, Dre. Sabi ko nga, kapag libre, ikaw ang bayad. Sabi ko sa inyo, yung kaibigan ko dati, kasama kong CI, nagturo dyan sa, sa St. Anne, sa Sackley, St. Anne College of Lucena, Incorporated. Merong MSN, may PhD. Nagpunta sila sa beach ng pamilya niya, mga anak niya, naka face mask, naka face shield. Sa beach! Sa beach! Naka face shield at naka face mask. Hindi ako nakatiis, nag-comment ako, sabi ko, yan na talaga requirement sa Pilipinas? Pati sa beach, nagpe-face shield? Ay, hindi sir, nasanay lang kami. Yan, nasanay daw. Parang dapat tapusin mo na usapan. Kung ayaw mo maipag-away, huwag ka nang sumabat pagka sinabi niya nasanay siya. Anong gagawin ko? Diba? Megan Cortez Lazida, pinag-usapan niya sa camera excess deaths led by Dan Fernandez. Yan nga yung pinresent ko kanina. Kahit anong tago nila, lalabas talaga yung katotohanan eh. Kahit hindi full investigation, the fact na may sumundot na, Uy, ito ang ating death rate. 2021, boom! Malaking bagay yon. Kasi sinong kukontra dun? Mga expert daw. Meron pa rin tanga sa diaper. Naku, sinabi mo pa, Robert Aranas, Tongkal Jr. Hanggang ngayon, may nagmamas pa rin. Huwag na tayo lumayo. Mga kamag-anak namin eh.
may nagmamas pa rin. Ang sarap talagang tanungin na para saan yan? Siyempre, sasabihin yan, ay kasi siyempre para hindi tayo mahawaan ng bid ko. Teka, di ba may box ka? Para saan yung box mo? Di ba yung, kaya ako nagpa-box para hindi ako magka-bid ko? May box ka na, para hindi ka magka-bid ko, bakit ka nagmamas? Para doble ingat. Doble ingat. Paano mo ngayon ipapaliwanag ako? Wala akong mas, wala akong ganito. Paano may papaliwanag? Ba't hindi ako nagkakabid ko? Iibahin na yung topic. Aatakihin ka na, aawayin ka na. Yan. Kapag full investigation, pati sila damay, Congressman at Senatong Robert Cruz. Yan nga, kaya nga sabi ko, nagulat din ako bakit nilabas ni Congressman Dan Fernandez kasi majority ng nasa pwesto, if not all, is part of it or they have it. Ano yung ibig sabihin they're part of it? Alam nila yan na makakasama sa tao pero inapprove nila. Or they have it, majority naman ang nasa Kamara, nasa Senado, di ba, may box. Pero, napansin nyo yung dating video ni Senator Tito Soto. Naglabas din siya ng video na, sabi niya, bakit daw siya, asawa niya, ganyan, may ganito, may box, pero nag-positive pa rin sa bid ko. Pero meron daw silang anak na walang box, hindi raw nagka-bid ko. Pero hindi yun pinopromote, ibig sabihin, hindi yung binobroadcast, sinesensor. Pero nahalata rin nila Nahalata rin nila. Diaper plus tuklaw equals tegi. In-explain ko yan sa anak ko kay AJ. Because do you know that the mask will affect your health? Kasi dati hinahanap niya yung mask niya. Siguro na-pressure siya dun sa mga kaklase. Sabi niya, why? Kasi we breathe oxygen with air. Yung oxygen na yan, yung air, kailangan niya ng body natin to nourish our cells. So just imagine, pag naka-cover ang mukha mo, nakaka-breathe ka ng CO2 kasi in-exhale mo na yung CO2 eh. And CO2 is bad for us. Yung CO2, maganda yan sa plant, sa mga halaman. Yan yung kinakain ng mga halaman CO2. Pero yung tao, hindi maganda para sa atin ng CO2. Malalason tayo sa CO2. Okay? So, pag nakamask ka, yung hininga mo palabas, mahihinga mo pa rin papaloob. Yeah, 11-year-old yung anak ko, naintindihan niya. Now, once you exhale CO2, and you're wearing a mask, you will inhale it back. And that's not good. Sabi ko sa kanya. So imagine niyo, yun lang basic explanation eh. Ba't gusto mo mag-mask na hindi mo naman kailangan? I'm not anti-mask kasi nga ako nasa nursing profession ako eh. Ang mask talaga, nakakatulong yan to prevent us from getting sick. Ang problema ko dyan, ganito. Sinusuot yung mask na hindi kailangan. Magkaiba yan Kasi may sumagot sa akin dati ko kakilala din eh. Sabi niya, kung hindi nakakatulong ang mask, bakit nagmamas yung mga nurse sa ospital? Sabi ko, nasa ospital ka ba? Sa ospital kasi, ang pumupunta dyan may sakit. At ang sakit, hindi lang naman big ko ang sakit eh, di ba? Maraming sakit, pneumonia, number 1, yung mga respiratory diseases, RTI, respiratory tract infections, yan ang talagang iniiwasan natin. Di ba hindi mo naman alam pag may dumating sa ER, example, alam mo ba kung ano sakit niya? Hindi mo alam. Pero definitely, may sakit siya, kaya nga siya nagpunta sa ospital eh. So, kailangan yung mga healthcare workers mag-mask. Kaya sinasabi ko, hindi ako anti-mask, ang anti-tanga ko. Galit ako sa mga tanga. Kasi pupunta sa restaurant nakamas. So para saan yan? So nagpunta ka sa restaurant, ibig sabihin wala kang sakit. Kasi generally, pag may sakit ka, hindi ka makalabas ng bahay, kailangan ko magpahinga, tawagan ka ng barkada mo. Uy, labas tayo. Hindi, masama pa ko, may sakit ako. Labas, di ba hindi ka makakalabas? Yung mga healthy, nagmamas. Meron pa nga ako one time nakalaro ko sa basketball, nakamas.
Binidyo ko yun talaga. Talagang kakaiba, ibang level ang brainwashing nito. Nagbabasketball talaga, nakamas! So, just imagine ano ini-inhale niya. Di ba? CO2 ang ini-inhale niya. Pero, kinumpronta ko ba siya? Hindi. Hindi. I'm not your father para turuan ka ng tama o mali. Hindi ko siya kinumpronta. Sabihin nyo, ay, hindi mo pala, wala ka pala malasakit eh. Naku, wala akong balak maging santo. At hindi ako magulang noon. Adult na siya. Actually, 40 na siya eh, nagbabasketball. Nakamas. Ha? Hindi kita unless, kasama yun sa adulting eh. Unless hingin mo yung opinion ko, ibibigay ko. Pag hindi mo hiningi yung opinion ko, hindi ko ibibigay. Hindi ako yung nagmamarunong na sisita. Oy, bakit ka nagmamas? Hindi. Kung gusto mo magpakatanga, you have the freedom, you have the right. You have the right. Karapatan mo yan maging tanga. Hindi ko aalisin sa iyan. No? Yan, susuportahan pa kita eh. Gusto mo maging tanga? Di sige. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong pwedeng gawin. No? Yun nga eh. Sa operating room, kailangan nakamas. Kasi syempre, normal flora, yung talsik ng laway mo, ganyan. Pag nasa operating room, dapat zero organism dyan. Kasi yung infection. Wala ka naman sa operating room eh. Wala ka sa ospital, wala ka sa ER. Nasa restaurant ka. Nagpunta ka doon para kumain, bakit ka nakamas? Ibig sabihin, malakas ka, nakalabas ka nga ng bahay eh. Ba't ka nagmas? Yung iba nagpunta sa beach. Nakita ko, pupunta sa beach, no? Kailangan po mag-log in. Pakita nyo yung box card nyo. Ganyan. Nakamas pa din. Beach yun, ha? Sa resort. So, ibig sabihin, malakas ka. Kaya mo nga mag-beach, eh. So, wala kang sakit. So, just imagine yung katangahan. Sabi ko, you have the right. You have the right to be stupid. You have the right to be dumb. And I will not get in the way of that. Kung gusto mo magpakatanga, then so be it. Okay? Pero kung gusto mong matuto at gusto mong magising, andito ako para tulungan ka. Hindi ako magsasawang mag-explain. Kaya yung mga followers ko, siguro, kahit sabi niya, paulit-ulit na yung kwento mo. Kasi, may mga nakakapanood dito na first time na gusto talaga matuto. Yan, tutulungan ko talaga silang matuto. O tutulungan ko silang magising. Diba? Pero yung mga ayaw naman, haters, hindi nila pakinggan to. Then so be it. Sabi ko nga it's your right. It's your right. It's your right to be stupid. It's your right to be dumb. Okay yan. Ayan, ito pa, maganda example. Robert Aranas Turcal Jr. Kahit nasa Zoom meeting, naka-diaper. Kahit nagbablog, naka-diaper. Oo, grabe. Minsan talaga hindi ako nakatiis eh. Merong vlogger sa YouTube, mag-asawa sila, magka-camping daw sila, no? Yung lalaki, naka-mask. Yung babae, walang mask. Tapos bumili sila ng pagkain nila. Tapos nakarating na sila sa campsite. Yung lalaki, naka-mask. Nag-comment talaga ako, sorry, I violated my own rule. Nag-comment ako, tinanong ko siya, sabi ko, para saan ba yung mask mo? Kasi yung asawa mo walang mask eh. Tapos nasa camping site kayo eh. Please explain, baka meron ako hindi alam. Alam mo, nilike lang niya yung comment ko, hindi niya sinagot. Kasi, ano sasagot niya? Di ba, mag-asawa, yung lalaki nakamas, yung babae hindi nakamas. Nag-camping sila. Pagdating nila sa campsite, ganun pa rin. Yung lalaki nakamas, yung babae hindi nakamas. Nagluto sila ng pagkain. Nung kakain na, tinanggal ng lalaki yung mask niya, kumain na sila. Sarap ng ganda yung music. So, ibig sabihin, isa lang yung kinakain nila. Oh, paano mo explain yon? Ano yung epidemiology niyan? Paano mo explain? Isa lang yung kinakain nila, ha? Diba? Diapers for compliance, ang sagot lagi ng mga guard sa hospital, Megan Cortas Lasida. Yung mga ganyan sagot, no? Kasi po, yan po ang rule dito sabi ng guard, no? For compliance lang po. Pass the ball ang tawag dyan eh. Pinapasa nila yung responsibility. Hindi nila kailangan sagutin yan. Magreklamo kayo sa barangay. Pass the ball ang tawag. Minsan, hindi mo rin sila masisi, pero dahil nga napag-utusan lang din sila, but pag dumating yung ganyan sagot, it's time for us to educate them. Kuya,
Alam nyo po ba nakatangahan yung pagsusot ng mask na yan? Ha? Diba? Ganun lang. Mas effective pala maging conspiracy theories para dikapitan ng bid ko kaysa box. Anthony Evan Cruz. Yeah, that is true. Sabi ko sa inyo, kahit pa paano naawa ako eh. Kahit pa paano, hindi naman ako ganun kasamang tao, no? Hindi ako guys, no? Sorry to disappoint you. Yung mga haters ko, hindi ako nananalangin na, na maging totoo yung sinasabi ko, no? Sana nga, hindi totoo eh. Ano ibig sabihin? Sana nga, mali ako eh. Kasi di ba yung mga kinukwento ko sa inyo, mga sinasabi ko sa inyo, di ba? Ngayon, naglalabasan na. Yung hindi naniniwala sa mga sinasabi ko na about bid ko, about box. Ngayon lumalabas na yung katotohanan. O paano yan? Sabi ko nga na late lang yung yung truth. Na late lang. Pero since 2020 ko pa sinasabi to, no? Nung pumutok tong scamdemic na to, first quarter, second quarter ng scamdemic, pati lahat naman tayo naniwala, maski ako naniwala din eh. 'Di ba? N95 pa nga ginagamit ko, tapos naka-gloves pa ako pag ako lang ang nag-grocery sa amin. Tapos pagdating dito, grocery namin, pinupunasan namin yan ng wipes na may disinfectant bago ipasok sa bahay. Pero dumating din yung moment na nakahalata kami. Bakit? Sabi ng misis ko, bakit yung mga pasyente namin sa dialysis nag-positive sa bid ko pero ang sarap ng kain sa chair. Alam mo sa dialysis clinic, kahit pagbawal mo kumain dito, kumakain pa rin yung mga pasyente. Inom pa rin na inom. Yung pasyente ako dati, ang laking lalaki. Ang dala niya sa clinic, isang galong jug yata yun, na may handle. Ewan ko, ano ininom niya, kung soda or kain sila, inom. Kasi feeling nila, dadialyze naman sila eh. Tatanggalin din yung mga yan eh. Kaya yun yung pagkakataon, kumain na ng mga bawal. Lilinisin naman yung dugo nila eh. Pero yun nga, na-observe na miss ko, sabi niya, bakit yung mga pasyente natin, positive sa bid ko, ang lakas pa rin kumain, tapos after 1 week, negative na. Magaling na. Wala nangyari. Parang wala nangyari. Doon na kami nakahalata. Pero parang baliktad. Kasi pagka dialysis patient ka, immunocompromised ka talaga. Bagsak ang immune system mo. Bagsak ang hemoglobin mo. Bagsak lahat. Kasi nga, madumi yung dugo mo eh. Hindi nagpa-function yung mga electrolytes mo. Meron kang electrolyte imbalance. Madali kang magkasakit. Pero sila, nag-positive sa bid ko, ang lalakas pa. Ang lalakas pa magmura. Diba? Tayo, healthy, sabihin, uy, nag-positive si Jason, oh. Ay, iwasan natin yan. Huwag natin isama. Huwag natin imbitahan sa party. Kasi asymptomatic. Parang takot na takot yung mga tao. First time, meron kaming dating kakilala na mag-asawang teacher. Para bang napaka high-polluting word nung asymptomatic. Ay, mga asymptomatic, no? Takot na takot sa asymptomatic na na term eh. Hindi nyo ba, mga tanga, alam nyo ba, asymptomatic, ibig sabihin kaya nga ng katawan eh. Hindi nga, pumasok yung virus, nag-positive sa test, pero hindi siya pinagbagsak ng virus. Kaya niya pang mag-basketball. Asymptomatic. Matakot kayo, yung pumasok ng virus, tapos bilang humilata. Talagang punong-puno ng virus yan. Hindi makatayo eh. Kaya, di ba, biruan sa ating mga Pilipino, ihiga mo na yan. Pag may masama pakiramdam mo, ihiga mo na yan. Di ba? Kasi nga, hindi kaya ng katawan. Pero yung mga tao na malalakas ang katawan, pero positive, ang tawag asymptomatic, pero takot na takot. Diba? I'm sure nakaka-relate kayo. Hindi kaya sa dulo nito ay sasabihin na ang kupit ang sanhi ng excess deaths. Hindi, in-isolate na nila eh. Yung bid ko daw, 40,000 lang ang excess death nyon. Ang kinontribute niya dun sa 262,000. Ang hindi nila mapaliwanag yung 220,000. Hiniwalay na nila eh. Pero ang sabi ko kahit doon sa sinabi nilang 40,000 na related sa bid ko, nagdududa pa rin ako kasi ang daming reports, nasagasaan pagdating sa ospital, bid ko. Lola, nabali ang braso, pagdating sa ospital, bid ko. Bakit? Kasi
Oh, may PhilHealth. Eto, reports to compilation na to. Don't quote me on this, pero sinasabi nila, kasi po, pagka bid ko yan, wala po kayong sasagutin. Sa charge natin sa PhilHealth yan. O di syempre, sabihin natin, sige, positive na yan sa bid ko. Hindi lang yan sa Pilipinas nangyari, sa US ganyan din. Kasi pag bid ko, may budget. Ha? So may natatanggap yung pamilya, ibabayad yun sa sa hospital bills, may natatanggap din yung ospital. No, may budget. Kaya ang gusto ng administrator ng ospital, bid ko 'yan. Imbestigahan niyo 'yan. Maraming iiyak na ospital diyan, no? Baka takot mga kabals kayo. Totoo naman, kaya nila tinanggal si Trump. Hindi sa comment ni Robert Aranas Torcal Jr., hindi po natalo si Trump, tinanggal siya sa pwesto. At all cost, magkakasabwat yan, pati yung voting machine, may video na lumabas, sabi nung may-ari ng voting machine, may-ari mismo. Hindi natin papanalunin yan nagmura pa siya si Trump, sabi niya gano'n. Okay? Mga expert daw kabahan na, yan, abangan niyo yung Okta Research. Kinakabahan na yan kasi nag-iisip sila ng lie para ipatong dun sa lie na ginawa nila. Yung ginagawa nila, patong-patong na kasinungalingan to the point na hindi na nila alam paano sasagutin yan. No? Ano pa? Diaper plus tuklaw equals tegi. That is true, guys. Kaya alam nyo, may mga kilala ako na nagpaganyan. Either coercion, naloko, or napilitan lang talaga. Sabi ko, magpasalamat ka, wala ka nararamdaman ngayon. Huwag ka na lang magpa-booster. Kasi, yung booster, unlimited eh. Hindi naman sinabi pa nagpa-booster ka, safe ka na, di ba? Hindi. Unlimited yung booster eh. So, hanggat di ka tinatamaan. Kaya, may theory, na yung mga tinuklaw, hindi lahat yan may lason, no? Hindi parang theory lang naman, no? Hindi lahat yan lason. Kasi ang objective nila is depop, 'di ba? Hindi naman nila gustong tanggalin lahat as in zero. Gusto lang nila magbawas ng tao. Bakit? Kasi yung pyramid yan eh. Kailangan meron pa rin nasa baba na magtatrabaho. Pag tinanggal mo lahat yan at lahat ng natira puro elite, ano mangyayari? Sino magpapayaman sa kanila? Diba? Hindi nila gugustuhin yan. Kailangan meron pa rin nagtatrabaho sa baba. Nagbawas lang sila. Bakit? Kasi mahirap kontrolin pag sobrang dami ng tao. Si Bill Gates, nag-aalala na siya sa supply ng resources. Kaya si Bill Gates, pinagbibili mga farm, mga lupain. No? Kasi nga, gusto niya i-secure yung yaman niya eh. Ganyan din siguro mag-isip yung mga ibang mayayaman. No? Naalala ko tuloy, last year, lifted na ni BBM mandates ng November, December. Marami pa rin government offices nagpapamas unless insist mo. Tapos sa Thailand, hindi mandatory ang mask maski sa local, sa competing. Yeah, naalala niyo yun guys, si BBM nag-issue na ng wala na, hindi na mandatory. Pero yung ibang mga opisyal sa Pilipinas, hindi, pa rin, kailangan safety ng lungsod namin ang kinukonsider ko. Ganyan. Sample na, Joy Belmonte. Diba? Sabi ni Jed, may placebo dyan, syempre, wala sila uutusan. Yeah, guys! So, yung makakapanood ng video na to, no? Don't panic. Baka nakachempo kayo ng lottery na ang nailagay sa inyo, placebo. Diba? Huwag kayo magpanik. Kung hanggang ngayon, 2023, wala kayong nararamdaman, magpasalamat kayo nanalo kayo sa sweepstakes, sa lottery. Kasi imposible talaga na lahat ng i-roll out nila may lason. Hindi pwede. Kasi hindi naman nila gusto patayin lahat eh. Gusto lang nila magbawas. Ha? Ano yan? Ayaw nila. Alam niyo yung mga mayayaman, di ba? Ayaw nga, maraming tao. Ayaw ko. Gusto ko doon sa exclusive lang na Kaya willing sila magbayad. Diba? Kasi pera, marami silang pera eh. So, ganun din. Ayaw nila sa mundo na sobrang dami ng tao. Kaya, yan.
Diba yung sa ano, Georgia Guidestones nga eh. Maintain the population up to 500 million. Diba? Yun ang ano, kaya pinasabog yung Georgia Guidestone. Ay nako. Kaya nga guys, no? Pasalamat ako. Yan, nilabas ni Daniel Fernando. I will not judge him kung anong next na ano, kung ano lang yung nakikita natin, kung ano lang yung sinabi niya, doon tayo magpasalamat, no? Kung anong kalalabasan nitong investigasyon na to, hindi pa natin alam. It's too early to judge na, hindi yan matutuloy. It's too early to judge. One step at a time, one day at a time, no? Huwag naman tayo masyadong judgmental or paranoid. Kung in the end, bumaliktad si Daniel Fernando, then so be it. Doon natin siya babanatan. Pero, I was also surprised na, ba't yun nilabas to? Ano din siya, official din siya. Diba? So, similar with Trump, noong panahon ni Trump, di ba? In-advocate niya yung box. Alam niyo kung bakit? Meron akong naisip na explanation dyan eh. Kasi pinipressure siya, mag-i-eleksyon. Binigyan ka ng bid ko na problema, kailangan may sagot ka. Otherwise, matatalo ka. Political move yun eh. Parang ganun, para sa akin, political move yung ginawa niya. No? Kaya, basta. Politics is a dirty occupation. Minsan may gagawin ka na hindi mo naman gusto, pero kailangan mong gawin kasi naghahanap ka ng boto. No? Ganyan talaga. Pero, the more na maraming gising na katulad natin, the more na hindi na mauulit yung nangyari ng 2020. No? Pagka may sinabi silang variant, pagtawanan nyo na lang, hoy, ano ka? Hello? Monkeypox. Ano nangyari sa monkeypox na yan? Diba nangyari dyan? Dati, nung unang... Natandaan nyo ba? Paiba-iba yung kwento nila. Sabi nila, maski si Duterte, basta pag dumating na yung box, back to normal tayo. Dumating yung box, kailangan pa rin, sabi nila Duque, kailangan i-maintain pa rin natin ang minimum health safety protocols. Huwag po tayong pakampante, sabi ni Vergeri. Tuloy pa rin ang bakunahan. Tuloy pa rin hanggat buhay ka pa. Yan, nakakawa dyan talaga yung mga bata. Kasi, you didn't give them the choice. Hindi nila alam. Pag yung parents brainwashed, kawawa yung magulang. Yung bata. Yung magulang naman, yung mga matatanda sinasabi ko, kawawa din. Example, sa pamilya namin. Nag-iisa na lang magulang ko, nanay. Yung tatay ko namatay na eh. Pinabox ng mga kapatid ko. Di ba? Kawawa yung mga bata at saka yung mga matatanda. Kasi, syempre, di ba? Sila na yung mga nakalinya. Kaya sabi ko, dun sa data, pag pinanood nyo yung data na present ni Congressman Fernandez at ikaw meron kang box, kakabahan ka talaga, hindi umaalis yan. Wala. Anong suggestion ko na lang? Guys, ito na lang, para ako tapusin tong vlog na to. Kung kayo meron kayong box, may booster, ganyan. Get your affairs in order. Huwag kayong maging in denial. No? People die every day. Yung sinasabi ko dun sa kaklase ko eh. Sabi ko sa kanya, people die namamatay naman talaga. May mga namamatay naman talaga. Minsan wala tayong control dyan. Pag oras mo na. Diba? Take it from me na namatay na ako dati. Get your affairs in order. Sabihin, yung mga dapat mong gawin mo. Gumawa ka na ng tama, pakabait ka na. 'Di ba? Huwag yung hihintayin na yung nasa deathbed ka na saka ka pa lang magbabago. 'Di ba? Minsan kasi wala eh. Palagi ko sinasabi yan, no? Anong gagawin mo? Naipasok na sa katawan mo, ipapahigop mo 'yan? Paano higupin yan? Dumidikit yan sa sa DNA natin. 'Di ba? Kasi ibang klase yung 'di ba? mRNA.
ang ginamit nila. Hindi siya yung live attenuated na virus. So, get your affairs in order. Magpakabait na kayo. 'Di ba? And live your life na yung gusto mo na. Huwag kayong huwag kang matakot, huwag kang in denial. Huwag kang rin matakot. Basta yung lang, yung gusto mo na. Huwag kang maghintay na sabihin sa'yo, oy, may tali na buhay mo, saka ka pala magpapakabait. Dapat talaga ganyan na yung ginagawa natin. Diba? Maging masaya ka na today. Kasi, paano mo nga ipapahigop yan? Nakadikit sa DNA. Anyway, so sana nag-enjoy kayo. Nakahaba yung kwentuhan natin. 1.5 hours na. Sabi ko 1 hour lang magla-live. And hopefully, makarating doon sa iba natin itong kababayan. No? Maniwala kayo o hindi, it's up to you. Never ako namilit na maniwala kayo sa akin. Doon sa ayaw ng katotohanan, you can always scroll past this video or turn your computer off. Pero later on, yung truth, it will catch up, no? Sa mga kasinungalingan na nasa harapan natin. Lalabas at lalabas talaga eh. Yun ang pumasok sa isip ko kanina nang pinapanood ko yung video ng hearing nila. Kahit gaano katagal nila itago yung katotohanan, lalabas talaga. So hopefully nag-enjoy kayo guys. Follow me on YouTube, Vladimir Rasputin sa YouTube, and Jose Rizal Adventures. Yan, 2 channel na yan. Ito yung English channel ko. Thanks for watching guys. Bye.